Nangyari po na magsitayo tayong lahat, atin pong basahin ang salita ng ating Panginoon. Sa John chapter 14, 25 to 26, I'll be reading sa salin ng Biblia. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Maging pagpapala po nawa ito sa bawat isa sa atin. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. The Holy Spirit as our divine teacher, o ang banal na Espiritu bilang ating Diyos na tagapagturo. Tuwing sasapit po ang October 5, ginugunita po dito hindi lang ang bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo, yung tinatawag po na Teacher's Day. Ito po yung araw kung saan kinikilala po ng marami, lalo na ng mga estudyante, yung kadakilaan at kahalagahan po ng mga guro sa atin pong lipunan. Ang mga guro po kasi, mga kapatid, ang siyang humuhubog sa mga kaisipan ng mga kabataan upang magkaroon po sila ng laban sa buhay, upang magkaroon po sila ng maayos na kinabukasan. Sila po ang nagsisilbi po na pangalawang magulang ng ating mga anak, lalo na po sa tuwing aalis sila sa ating mga tahanan at papasok po sila sa kanila po nilang eskwelahan, wala na po tayo doon, lalo na kung medyo malaki-laki ng ating mga anak, at ang mga teachers, mga kapatid, ang siyang nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga anak. Kung ang mga kabataan po ang pag-asa ng bayan, sabi po ni Gat Jose Rizal, ako po'y naniniwala na ang mga guro ang pag-asa ng mga kabataan. Kasi paano sila magiging pag-asa ng bayan kung walang mag-i-equip, walang magtuturo sa kanila ng tama upang sa isang araw, kapag sila'y able na, mapabuti ang ating bayang Pilipinas. Ngunit gaano man po kadakila ang ating mga guro dito sa sanlibutan, limitado po ang kanilang nalalaman. At limitado po ang kaya nilang gawin para sa ating mga kinabukasan. Lalo na po kapag ang pinag-uusapan na ho natin ay yung mga bagay na may kinalaman sa espiritual at eternal. So, bibihira pong mga teacher, ang Kristiyano, na maaaring makapag-input ng ganyang kaalaman sa ating mga anak. Ngunit purihin po natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil meron po siyang ipinadalang isang dakilang guro. Ang grupong ito ay walang hanggan ng kanyang karunungan. Ang grupong ito ay nagtuturo sa atin ng mga bagay na mapapakinabangan po natin hindi lang sa mundong ito, kundi sa walang hanggan. Ang grupong ito ay walang iba kundi ang pangatlong persona ng banal na Trinidad, namely ang Diyos Espiritu Santo. Kaya naman po ang pangunahing katotohanan or main truth na gusto ko pong maunawaan ng bawat isa sa atin sa sermon pong ito ay ang bawat mananampalataya o alagad ni Kristo ay tinuturuan ng banal na Espiritu. Ang bawat mananampalataya o alagad ni Kristo ay tinuturuan ng banal na Espiritu. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon in John chapter 14 verses 25 to 26, nagpapatuloy po dito ang ating Panginoon Jesucristo sa pagpapalakas ng loob ng kanyang mga alagad sa upper room. Naalala po ninyo yung context po nito na nagmamaalam na ang ating Panginoong Jesucristo, malapit na po siyang mapako doon sa krus at iiwan na po niya ang kanyang mga alagad, at least physically. At isa po marahil sa nagiging concern ng ng mga alagad na nababasa ng ating Panginoong Jesucristo ay kung sino na ang magpapayo sa kanila kapag wala na ang ating Panginoong Jesucristo. Sino na po ang magtuturo sa kanila ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po sa mga talatang ating binasa ho ngayon, mababasa ho natin dito
na pinalalakas po ng ating Panginoong Hesukristo ang loob po nila sa pamamagitan po ng pangangako sa kanila ng isa pang bagong tagapagturo, namely ang Holy Spirit. So hinati ko lamang po ang ating pag-aaralan po ngayon, 2 talata sa 2 bahagi. Ang una po ay tinawag ko pong ang unang guro ng mga alagad. Makikita niyo ho yan in verse 25. At yung panghuli po ay ang huling guro ng mga alagad in verse 26. Unang guro at huling guro ng mga alagad. So pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid. Ang una po ay ang unang guro ng mga alagad. In verse 25, mababasa po natin dito na nagsasalita po ang ating Panginoong Hesukristo bilang unang guro ng mga alagad na ito na nagtuturo po sa kanila o nagturo po sa kanila ng lahat ng mga bagay tungkol sa pananampalataya at buhay. Ang sabi po again sa verse 25 sa inyong mga Biblia, and I quote, ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. So mahinuhan po natin sa mga pananalitang ito ng ating tagapagligtas na nagpapahiwatig na naman po siya, na meron na naman siyang gustong sabihin sa kanyang mga alagad na sa ilang sandali ay mawawala na siya. Nalalapit na po ng kanyang kamatayan sa mga oras po na ito. Again, ang sabi niya sa talata, pagmasdan niyo ho, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. So nararamdaman niyo po yung sense na nagpapahiwatig na naman ng ating Panginoon sa Kristo, no? Na ilang sandali ay mawawala na siya. So ibig sabihin, darating yung panahon na hindi na nila makakasama ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi na nila siya literally maririnig, hindi na nila siya makikita, at hindi na nila siya mahahawakan at least temporarily. So ito po ay mangyayari matapos po niyang mamatay doon po sa krus ng Kalbaryo upang danasin at lasapin yung hatol at puot ng Diyos na nararapat po sa atin. At matapos po ng kamatayan, ng kanyang kamatayan doon, mabubuhay po siyang muli o yung tinatawag po na resurrection. At matapos po niyang mabuhay muli, siya po ay babalik doon sa kanyang Ama sa langit o yung tinatawag po nating ascension. At pagtapos po niya makabalik doon sa kanyang Ama sa langit, uupo siya sa kanyang trono at yun po yung tinatawag nating session. So ito po yung dahilan, mga kapatid, kung bakit po mayroong tunog ng pamamaalam dito ang mga pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit bago po siya mamaalam sa kanyang mga alagad, mapapansin po natin sa talata na siya po ay nagtuturo ng lahat ng kailangan nilang malaman. Ang sabi po sa verse 25, dun po sa unang bahagi, ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Ano po yung mga bagay na ito na sinasabi na sinalita o itinuro ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po'y pumapatungkol sa lahat ng itinuro sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo sa loob po ng 3 taon niyang pamamalagi dito sa lupa, nakasakasama po niya ang kanyang mga alagad. Ito po yung mga bagay na tungkol po sa kanya, kung sino po siya bilang Mesiyas, at yung gagawin po niyang pagliligtas sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So basically, mga kapatid, ito po ay pumapatungkol sa gospel na itinuro po niya sa kanila at inuutos po niyang ituro din po niya sa lahat ng mga nilalang. Makita niyo yan in Matthew 28 verses 19 to 20 o yung tinatawag po na The Great Commission. So lahat po ng kailangang matutunan ng mga alagad tungkol po sa kanilang buhay pananampalataya, tungkol po sa kung paano sila dapat mamuhay at kung ano po yung kailangan nilang gawin sa kanila pong paglilingkod at magbiministeryo bilang mga tagasunod ni Kristo. Lahat po ng iyan ay tinuro ng ating tagapagligtas. Wala pong nagkulang. Ang problema po, mga kapatid, bagamat napakalinaw at kompleto ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, wala po silang kakayanang maunawaan o maisagawa yung mga aral na kanilang narinig mula sa Kanya. At ito po ay sapagkat hindi pa po nila
kayang unawain at hindi pa po nila kayang gawin ang mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po nila, mga kapatid, ang tulong at biyaya ng banal na Espiritu sapagkat sa sarili ho nilang lakas at karunungan, hindi po nila ito kayang gawin. In the same manner, mga kapatid, na hindi din po natin kayang unawain at gawin ang mga kautusan ni Kristo, hiwalay po sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Kaya nga po tayo dapat ay laging nananalangin. Naturuan tayo ng banal na Espiritu, yung tinatawag na illumination, bigyan niya tayo ng illumination. At tayo nananalangin na bigyan niya tayo ng kakayanan or feeling or pagpuspos sa atin ng banal na Espiritu upang magawa po natin ang kanyang kalooban. Kaya naman po matapos maituro ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kailangan po nilang matutunan, ay ipinangako po niya ang isa pang tagapagturo na kagaya rin po niya. Siya po ay tinawag po natin dito sa panghuli po nating punto na huling guro ng mga alagad. Sino yung unang naging guro ng mga alagad? Ang Panginoong Hesukristo. Pero dito nangangako ang Panginoong Hesukristo na isa pang tagapagturo at siya po yung magiging huling tagapagturo ng mga alagad. At makikita niyo po siya in verse 26. Ang sabi po dito ng verse 26, ang Panginoong Hesus pa rin ang nagsasalita, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Sa English Standard Version, ganito po ang salin, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So may dalawang truths o katotohanan po tayo makikita dito sa sinabi po tungkol sa panghuling guro ng mga alagad. Una, sinasabi ho dito ng ating Panginoong Kristo kung sino po siya o kung yung kanya hong pagkakakilanlan, yung huling guro ng mga alagad. At pangalawa, makikita po natin dito kung ano ang kanyang gagawing ministeryo para po sa kanyang mga alagad. So pag-aralan po natin, mga kapatid, yung pagkakakilanlan muna niya o kung sino po itong panghuling guro na ito. Una, siya po ay tinawag na mang-aaliw. Sa salin po ng Biblia o paraklete sa Griego. Sa salin po ng Magandang Balita, Biblia, kung yan po ang inyong ginagamit, tinawag siyang patnubay. Sa English Standard Version, tinawag siyang helper o katuwang o katulong ng mga alagad. At napaliwanag na po natin yan, ang pinag-aralan natin yung verse 16, kasi yun yung unang beses binanggit ng ating Panginoon Jesucristo tungkol sa helper o paraklete na isisend po niya. So ilang linggo po nakaraan, pinag-aralan na natin yan, so hindi na po natin papakahabaan ang paliwanag po tungkol sa pagiging helper o katuwang ng banal na Espiritu. Pero basically, ito pong isusugo ng Ama na kapalit ng ating Panginoong Hesukristo ang magsisilbi po nilang katulong o katuwang upang magawa po nilang lahat ng kalooban niya. Siya po ang isusugo ng ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo para sa kapakanan at ikabubuti ng mga alagad. Sa pangalawa pong pagkakalanlan po niya, ay siya din daw po ay ang Espiritu Santo o ang banal na Espiritu na tinatawag. So gaya po ng naaral na po natin na nakaraan, ang Espiritu Santo po ay ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Alam niyo po ba mga kapatid na ang titulo pong ito, yung Holy Spirit, ay isa pong titulo ng isang tunay na Diyos. Therefore, naniniwala po tayo bilang mga Kristiyano na ang Holy Spirit, gaya na pinag-aralan na po natin ng mga nakaraan, ay hindi lang basta kapangyarihan ng Diyos o isang impluensya na hindi persona. Siya po, gaya po ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, ay tunay na Diyos. At isa po sa napakaraming ebidensya ho niyan, mga kapatid, at mga minamahal, ay nakasulat sa Gawa, Kabanatang 5. Alam niyo po yung istorya ng Kabanatang 5 ng Aklat ng mga Gawa? Di po ba diyan nakasulat yung istorya ni Ananias at ni Safira? Dahil Safira lang, nagkatalo na. Ano po?
Ano po nangyayari dyan? So nagdaraan po sa matinding kagutuman at kahirapan ng mga mananampalataya noong unang siglo. And then nagkasundo po sila na ibenta ang kanilang ari-arian at ilagay sa paanan ng mga apostol upang ilagay sa kanilang pangangasiwa upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kapatiran. So kabilang po sa nagbenta ng kanilang mga ari-arian ay si Ananias at si Sapphira. Ngunit nung naibenta na po nila yung kanilang mga ari-arian, itinabi po nila, di po ba, yung napagbentahan at yung ilang bahagi lamang po yung ibinigay nila sa mga apostol. Nangilayang po marahil sila kasi medyo malaki siguro yung napagbentahan. Ano po? So, nung hindi pa nabebenta, bibigay namin. Nung nabenta, malaki pala. No? Binigay na lang yung konti. Kaya naman po nung ibinigay nila yung, sa mga alagad, yung bahagi nung napagbentahan, sinabi ni Apostol Pedro sa kanila sa Gawa 5, talatang 3, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Kantanong ko sa inyo mga kapatid, kanino daw po siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo, sabi sa verse 3. Then, tagpatuloy po si Apostol Pedro sa verse 4. Sabi niya, bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo ang napagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kanina daw po siya nagsinungaling this time? Sa Diyos. Sa makatuwid, mga minamahal, ang pagsisinungaling sa banal na Espiritu ay katumbas ng pagsisinungaling sa Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ay Diyos. So, biblical po ang doktrina natin sa paniniwala na ang Diyos ay Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Siya po mismo ay Diyos. Kaya kahit malayo na po ang Panginoong Jesucristo sa mga alagad physically, para po din siyang malapit rin sapagkat spiritually speaking, kasama ng mga alagad ang Espiritu Santo, ang banal na Diyos. Tinawag din po siyang Espiritu Santo o banal na Espiritu. Hindi lamang po dahil sa siya'y walang bahid ng kasalanan, kasi yun ang ibig sabihin ng banal, di po ba? Walang kasalanan. At hindi lang po dahil sa siya'y mataas ang kanyang moral. Tinawag din po siyang banal na Espiritu o Espiritu Santo sapagkat siya din po ang mangunguna at tutulong sa mga alagad upang sila po ay makalakad sa kabanalan, sa kalooban ng Diyos. In the same manner, mga kapatid at mga minamahal, na mga tunay na mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu Santo ay naririto upang mapagtagumpayan po natin ang kasalanan at amuhay po tayo sa kabanalan, sa kalooban ng Diyos. Kaya wala pong tunay na mananampalataya ang mananatiling alipin sa kasalanan. Ilang beses na ho natin yan nadidiin nitong mga nakaraan. Na hindi ko po ibig sabihin na hindi sila magkakasala. Nagkakasala pa rin po ang mga mananampalataya. Sapagkat naririto pa rin po tayo sa laman eh. Meron tayong laban araw-araw. Ngunit ang isang tunay na mananampalataya ay hindi siya mananatiling alipin ng kasalanan. Meron na siyang kakayanan tumanggi sa kasalanan. Meron na siyang kapangyarihan na wasakin ng matibay na tanikala ng kasalanan. Meron na siyang kakayanan na labanan ng kasalanan sapagkat sumasa kanya ang Espiritu Santo. Kaya naman po matapang ang pahayag ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu Santo sa Roma, na kung sila po ay namumuhay pa rin wika sa laman, ay hindi sila sa Diyos. Sapagkat wala pong totoong mananampalataya ang namumuhay pa rin sa kasalanan. Ang sabi po niya sa Roma 8, mga talatang 8 hanggang 9, sa salin ng magandang balita, Biblia, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Namumuhay pa po ba ang mga mananampalataya sa Roma? Ang sabi, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya pala hindi na sila namumuhay sa laman,
tinatahanan na sila ng Espiritu ng Diyos. Yan po ang buhay ng mga mananampalataya. Excuse me. So kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So napakalinaw mga kapatid. Kung namumuhay ka sa kasalanan, alipin ka ng kasalanan, wala sa iyong Espiritu ng Diyos. At ang ibig sabihin nun, hindi ka na kay Kristo. Ibig sabihin nun, hindi ka ligtas. Ganyan din pong mababasa natin sa katuruan ni Apostol Pablo, o Apostol Juan rather, in 1 John chapter 3 verse 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Napakadirektang salita, mga kapatid. Hindi sinabing hindi sila magkakasala. Nagkakasala tayo in reality, kaya nga may 1 John chapter 1 verses 8 and 9. Pero ang sinasabi ho dito ay hindi sila magpapatuloy. Hindi sila mamumuhay, hindi sila mananatiling nagtatampisaw sa kasalanan. Napakalinaw na pahayag ng mga apostol, mga kapatid. So hindi lang po pala natin masasabing tunay na Kristiyano na o mananampalataya ng isang tao kasi lagi natin sila nakakasama sa church. O kaya naman Christian yung family nila. Minsan kasi may ganun tayong assumption kasama namin yan sa church, Christian na yan. No? O kaya Christian yung buong family, Christian na rin yan. Minsan po nadadaya tayo, sinasabi natin, Kristiyano naman na siya, ayaw lang niya isuko yung kasalanan. Pero pag ganun, wala pong ganon, mga kapatid. Wala pong carnal Christian. No? Carnal Christian is oxymoron or contradiction in terms. Para po yung tubig at langis, hindi pa pwedeng magsama. Ang kamunduhan at kabanalan is either you are carnal or you are Christian, but you cannot be both. Tinawag po ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na carnal o nasa laman in 1 Corinthians 3 verses 1 to 3. Ito kasi yung proof text ng mga naniniwala sa carnal Christian. Ano po ba yung carnal Christian? Yung naniniwala na Kristiyano naman ako pero namumuhay pa rin ako sa kasalanan. Pero Christian pa rin ako, tumanggap naman ako sa Panginoon Yun nga na, namumuhay pa rin ako sa kasalanan. Wala pong ganun sa Biblia. Sa 1 Corinthians 3, 1 to 3, tinawag po niyang carnal yung mga mananampalataya sa Korinto, hindi dahil sila namumuhay o nagtatampisaw sa kasalanan, kundi bata pa po kasi silang mananampalataya o baby Christian pa po sila. Basahin niyo po yung 1 Corinthians 3, 1 to 3 at ganun yung makikita niyo. Pero hindi po sila nananatili nagtatampisaw sa kasalanan Sila po ay nagsisi, sila po ay nagbago matapos po silang ituwid ni Apostol Pablo. Di ba yan ang unang Korinto? Tinutuwid sila ng Apostol Pablo sa mga mali nilang ugali. Pero hindi sila nananatiling ganun sa kanilang kalalagayan. Nagbago sila. Kaya nga merong ikalawang Korinto. Basahin niyo yung unang Korinto at ikalawang Korinto, makikita niyo na hindi sila nanatili sa kasalanan. So hindi po totoo yung palusot ng mga naniniwala sa doktrina ng carnal Christian. Kung isang tao ay alipin at nagtatampisaw pa rin sa kasalanan, ibig sabihin hindi siya pinananahanan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang pinananahanan ng banal na Espiritu ay hindi maaaring magtampisaw at maglaro sa putikan ng kasalanan. At kung hindi siya pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi siya tunay na mananampalataya. Kahit palagi siya nagsisimba. At kahit ba Kristiyano yung pamilya niya, o kahit ba na-articulate niya yung gospel ng maayos. Kung hindi nakikita yung power ng gospel sa kanyang buhay, he is not a Christian. He is not saved. Kaya naman po sa pagpili natin ng mga kandidato sa mga babautismo, ano po napansin ninyo, mga kapatid? Maliban sa pinapakinggan natin yung kanilang patotoo, kasi kailangan naiintindihan nila yung gospel, inoobserbahan din natin yung power ng gospel na nag-work ba sa kanilang buhay. Nagkaroon po ba ng pagbabago? Kasi iyon yung mark na pinananahanan sila ng Espiritu Santo. Wala pong pinananahanan ng Espiritu Santo ang hindi nagbabago. Now, maliban po sa pagiging mga aliw o paraklete at Espiritu Santo,
Isa pa pong pagkakakilanlan po ng Espiritu Santo ayon sa verse 26, siya po'y isusugo ng Ama sa ngalan ni Kristo. Isusugo ng Ama sa ngalan ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, ang Espiritu Santo po ay isusugo ng Ama sa mga alagad alang-alang o sa authority ni Jesus Christ bilang anak ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng in Jesus name. Kaya meron tayong in Jesus name sa prayer, di po ba? Nananalangin tayo not based sa ating righteousness but alang-alang sa righteousness ni Jesus Christ and authority ni Jesus Christ. So ibig sabihin mga kapatid, kung hindi dahil kay Jesus Christ o sa kanyang death and resurrection, hindi mararanasan ng mga alagad ang buong presensya at kapangyarihan ng Holy Spirit. In the same manner mga kapatid, nahiwalay sa pananampalataya kay Kristo, hindi ho natin mararanasan ang pananahan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. So isa pa pong ibig sabihin ng isusugo ng Ama ang Espiritu Santo sa ngalan ni Kristo ay siya po ay darating na may kaparehong katangian at misyon, namely, ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga makasalanan. So yan po yung pagkakakilanlan ng isusugo na bago at huling tagapagturo ng mga alagad. Siya po ang katuwang o paraklete, siya po ang Espiritu Santo, at siya po ang isusugo sa ngalan ni Kristo. Na pag-aralan naman po natin ang pangunahin niyang ministeryo. Ano po ba gagawin niya kapag naririto na siya sa buhay ng mga alagad? May dalawa po tayong makikita na gagawin ng Banal na Espiritu in verse 26. Tingnan niyo po. Una, siya po'y magtuturo sa mga alagad. Nakita niyo po yon sa talata? Magtuturo daw siya. Ang sabi again ng verse 26, datapot ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng mga bagay. Ito po muna tayo doon. Anong gagawin niya? Magtuturo. Bakit po kailangan ituro? Magturo ulit. Tinuro na nga lahat, di ba? Pinag-aralan natin sa unang punto natin, ni Jesus Christ, ang lahat ng kailangan malaman. Bakit ituturo na naman ng Holy Spirit? Kasi nga po, hindi pa nila lubos na nauunawaan. At hindi pa nila kayang gawin. Wala silang kakayanan. Nagkaroon lamang po sila ng kaunawaan at kakayanang gawin nung bumaba sa kanila ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, sa Gawa Kabanatang 2. Noong dumating po ang araw na iyon, nag-make sense na po ang lahat ng tinuro ng ating Panginoon at nagkaroon na ho sila ng tapang at kakayanang gawin ng mga ito. Di ba napasin ninyo? Sa Gospel accounts, parang duduwag-duwag at parang susunga-sunga ang mga alagad. Pero pagdating sa Acts, ba't nagbago? Bakit biglang tapang sila? Bakit handa silang mamatay para kay Kristo? Ang sagot dahil sa Holy Spirit na dumating sa buhay nila. At ganyan pa din po ang ministeryo ng Holy Spirit sa buhay po natin ngayon, mga kapatid. May mga bagay po tayo na hindi pa lubos na nauunawaan noon, pero nakakilala tayo sa Panginoon at tinanahanan tayo ng Holy Spirit, unti-unti na nating nauunawaan ngayon. Diba, mga kapatid? May mga mali tayong paniniwala noon, pero nung nakakilala tayo sa Panginoon at nanahan sa atin ng Holy Spirit, unti-unti na yan tinatanggal ng Banal na Espiritu. And please note, mga kapatid, wala pong sinabi dito na bagong revelasyon ng magmumula sa Espiritu Santo. May tuturo niya sa kanyang mga alagad. Ang tanging gagawin lang po niya ay ipapaliwanag yung mga nauna lang itinuro na ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya ito kukontrahin, hindi niya ito dadagdagan, at lalong hindi niya ito babawasan. Ituturo lamang niya ng mas malalim ang mga katuruan ni Kristo. At mahalaga pong diinan yung bahagi na yan. Bakit ko yan sinasabi? Sapagkat napakarami na po sa panahon natin ngayon na napapakilalang sila ay tumanggap ng Espiritu Santo o revelasyon daw, quote-unquote, from the Holy Spirit, pero lihis yung kanilang mga katuruan at aral sa ating Panginoong Hesukristo. Napakarami na po ngayon. Tingnan nyo kung kayo active sa social media. Napakarami na po ngayong quote-unquote Christian vloggers na nakakadaya ng maraming mga gullible na mga tao. Pag sinabing gullible, yung madaling mapaniwala, madaling maloko. Mga kapatid, gusto kong ipaalala sa inyo na hindi lahat na napapanood nyo sa Reels ay totoo. Kahit ako, pwedeng mag-upload yan ng kasinungalingan eh.
Sabihin na ba totoo yun? Oh, upload ko doon, gwapo ako, na maniniwala. Diba? Manapas si Brother Ryan pag nag-upload. Pero ako, hindi lahat ng totoo sa Reels. Ay, nakikita nyo sa Reels, oh, pastor, oh, lahat ng bahay nasunog, yung isa lang hindi. Mga kapatid, may AI eh. No? Mag-research kayo. Minsan kasi napaka-gullible natin kung ano nakikita na sa social media. Oh, tingnan nyo, totoo. Nagpakita daw sa kanyang Diyos, napunta daw siya sa impyerno, tapos nakabalik daw siya. Aba, edi wow. Hindi lahat na nasa Reels, totoo. Hindi lahat na nagpapakilalang pastor at mangangaral, totoong sinasamahan ng banal na espiritu. Minsan kasi ang galing lang magsalita eh. Uy, talagang filled yan ng Holy Spirit. Hindi lahat ng vloggers na napakaraming followers nagsasabi ng katotohanan. Hindi lahat po ng nanaginip daw o nakakita daw ng pangitain totoong mula nga sa Espiritu ng Diyos. Minsan dali nating maloko eh. Meron daw siya napaginipan, siya daw ang gumawa. Oh my goodness. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 1, pakinggan niyo po. Mga minamahal, huwag ninyong paliwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila o mayroon pa palang ibang Espiritu. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Marami ng huwad. Pastor, sa paano para po ba namin masusubok kung sila'y huwad? Tinuloy ni Apostol Juan sa 1 John chapter 4 verse 2. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ay nasa kanila kung ipinahahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. In other words, kung isang mangangaral ay nagtuturo ng kontra sa tinuturo ni Kristo at ang kanyang ebanghelyo, hindi po mula sa Espiritu ng Diyos ang mangangaral na iyon. Bulaan po iyon kasi hindi maaaring kontrahin ng Espiritu Santo ang turo ni Kristo. Kasabihin lang ng Espiritu Santo, ituturo lang ng Espiritu Santo kung ano ang tinuro ni Kristo. So kung merong isang nagpapakilalang propeta at mangangaral pero kontra ang tinuturo niya sa Ebanghelyo, bulaan po yun. Huwag niyo po yung ipa-follow. Huwag niyo po yung susundan at lalo huwag niyo i-share. Kasi nakakahawa pa tayo sa iba. Kaya napakahalaga mga kapatid, na nagpapaturo tayo sa Espiritu Santo para malaman po natin ang mga aral ng Diyos nang sa gayon hindi tayo madaling madaya at maloko. Sino ba madalas naluloko sa sukli? Di ba yung mga hindi man marunong mag-math? Pero kapag magaling ka sa math, kamukha ko, hindi na iniwala si Macy's ko, no? Ayaw ko ng math eh. Hindi ka maluloko sa sukli. Kasi alam mo kung ano yung totoo. Ganon din po mga kapatid sa pananampalataya. Kung alam mo kung ano ang tayo mo at alam mo kung ano ang katotohanan, hindi ka maloloko ng mga bulaang tagapagturo na napakarami na po sa panahon po natin ngayon. Pastor, paano po ba kami matututo mula sa Espiritu Santo? No, paano po ba kami lalalim? Paano po ba kami magpapaturo sa Kanya? Maging masipag kang magbulay ng Biblia mo. Sapagkat sa pamamagitan ng Biblia mo, nangungusap ngayon ng Espiritu Santo. Huwag ka nang maghintay managinip o huwag kang maghintay ng pangitain. Wala na pong ganun sa panahon natin ngayon. Lahat po ng gustong sabihin ng Diyos, naririto na. Basahin mo na lang. Manalangin ka na lang na mangusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Maging masipag ka rin dumalo sa mga pagtuturo ng mga pastor o guro na iniligay sa iglesia na mga ngalaga ng iyong karuluwa na tumanggap din ng kaloob ng Espiritu Santo. Huwag ka lang masiyahan sa pastor na sikat at magaling magpatawa. Meron sa internet ngayon, ang daming followers, yung isang pastor na komedyante. Pero kung titingnan nyo yung aral niya, minimisinterpret niya ang salita ng Diyos eh. So wag po gayon ang batayan natin, bakit nakakatawa yung pastor, doon na lang tayo. Makinig ka sa pastor na ibinigay sa iyo ng Diyos upang pangalagaan ang iyong kaluluwa. Kasi yun yung mas nakakakilala sa iyo. Di ka naman kilala ng pastor na sa internet. Makinig ka sa mga ngaral
na seryosong pinag-aaralan at pinangangaral ang salita ng Diyos. Maging masipag kang makipag-fellowship sa mga kapatid mo sa Panginoon na pinananahanan din po ng Holy Spirit. Di ba lahat ng mananampalataya, pinananahanan ng Holy Spirit? So makipag-fellowship ka sa mga kapatid mo. Huwag mong i-isolate yung sarili mo sa kapatiran. Huwag kang parang may sariling mundo. Walang Kristiyano parang island, mga kapatid, na kaya niyang mamuhay ng isolated o nag-iisa. Dinisenyo ng Diyos ang mga mananampalataya bilang community. Paano ba tayo i-describe sa Bible? Di ba parang isang katawan? So magkakakonekta tayo para tayo building. Magkakonekta tayo. Wala pong isolated. Wala pong lalagong Kristiyano na nagpapakalayo sa kapatiran. Sapagkat nangungusap din ng Diyos sa pamamagitan ng church, sa mga kapatid na binigyan ng Holy Spirit. Nananahan din sa mga kapatid natin ng Espiritu Santo. Makinig po tayo sa kanila. Ngunit hindi mangyayari yun kung palagi tayong may sariling mundo o hindi tayo nakikisama. Nagme-make sense po ba ako, mga kapatid? Paano ka makakapakinig sa kapatid mong may Holy Spirit? Paano ka niya mapapayuhan? Hindi ka nakikita lagi. O kaya nandito ka man, para ka may sariling mundo, wala kang pakialam sa mga kapatid mo at mga kasama mo. Hindi ka mag-grow kapag ganun ka. In-establish tayo ng Panginoon para magsama-sama. No? Hindi niyo po ba napapansin kahit kung bakit gayon na lang ang effort o kahit minsan hindi niyo pinapansin na kausapin kayo at lapitan kayo? Kasi gusto ko kayong tulungan na mag-grow. Pero hindi kayo mag-grow kung ayaw niyo magpatulong. Hindi po ba? Kailangan ho natin ng isa't isa, mga kapatid, para tayo lumago sa aral ng Espiritu Santo. Biblia, pastor na inilagay ng Panginoon na mangangaral, fellowship. At maliban po dyan, isa pa pong ministeryo ng Holy Spirit, magpaalala sa mga alagad. No? Magturo, magpaalala. Balikan po natin yung text. Malapit na tayo magtapos. Verse 26 again, datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Di po ba kayo nagtataka, mga kapatid? Sa sobrang dami ng itinuro sa kanila ng Panginoon, imagine nyo, 3 years. No? At buti sana kung uwian sila, hindi, lagi nilang kasama ang Panginoon. Araw-araw, nakasama nila ang Panginoon, nagtuturo sa kanila ang Panginoon. Pero mga kapatid, wala silang nakalimutan kahit isa. Di ba kayo nagtataka doon? At in fact, naisulat po ng mga apostol at kanilang mga tagasunod yung 27 books of the Bible. Paano nila nagawa yun? Ay lahat yun pag-expound ng mga teachings ni Jesus Christ. Hindi po ba kamangha-mangha yun, mga kapatid? Namamangha po ba kayo doon? Kung hindi kayo namamangha, bigyan ko kayo ng example. Tayo po, di ba? Ang bilis nating makalimot eh. Sino dito nakakaalala nung sermon ko last Sunday? Ano yung title ng sermon ko last Sunday? Ano yung text na ginamit natin? Ano yung main truth na dininang ko last Sunday? Di ba? Di nyo na maalala. Ako rin, di ko na maalala eh. Hindi, naalala ko pa. Biro lang. Ako nag-sermon eh. Di ba? Isang linggo pa lang ang nakakalipas. Isang turo lang. Pero yung mga alagad, wala silang nakalimutan. Wala silang namintis na aral at buhay ng Panginoon na isulat nila sa 27 books of the New Testament. At yan yung dahilan kung bakit nakarating ito ngayon sa atin. Hindi dahil sa sharp ang kanilang memory, o hindi dahil matalino sila, mangingisda nga ang iba sa kanila eh. Pero dahil ang Holy Spirit ay nagpaalala sa kanila. No? Sapagkat sila po ang susulat ng mga aral ni Kristo sa bagong tipan upang ito po ay makarating sa panahon po natin ngayon. Sa henerasyon po natin ngayon. Kaya po, nakarating sa atin ngayon ang salita ni Kristo. Nakarating sa atin ngayon ang katuruan ng banal na Espiritu. Sa paanong paraan po, Pastor? Yung New Testament. Kaya mga kapatid, tunay na pagkakatiwalaan, hindi lamang ang lumang tipan, kundi maging ang bagong tipan. Parehas po yung salita ng Diyos.
sapagkat ito po'y naglalaman ng mga katuruan ni Kristo na isinulat ng mga apostol at ng kanilang mga tagasunod sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumakanila. Sa pamamagitan po nito, nagtuturo po hanggang sa mga oras na ito ang Espiritu Santo sa mga mananampalataya at sa mga alagad na gaya po natin. So mga kapatid, pag-aralan po palagi natin ang ating mga Biblia. Manalangin po tayo sa Espiritu Santo na turuan niya tayo sapagkat hanggang sa mga oras na ito, nagtuturo po siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita.